Magandang gapo sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako po si Bong Gordon at ito po ang Bongga Po Show o program na marami po tayong matututunan at malalaman para sa ating lahat. So, papakilala ko ang aking co-host, walang iba kundi si Janice Trillo. Alamin natin ang samot-saring kaganapan dito sa loob at labas ng ating lungsod. Mga kwento at mga issue na tatalakayin dito sa programang Bongga Po. Magandang gapo, everyone. I'd like to introduce our guest for today, starting with Miss Aileen DJI Cuevas Sanchez, Anchor for Consumer at Negosyo. Miss Net Martal, former anchor of Buhay na Buhay. Kagawad Edic Piano, Anchor of Sanggunian Monitor. And Miss Dory Moraleda, Anchor of Aliw at Informasyon sa Hapon. Okay, at magsimula tayo at siguro maraming nag-iisip, ano ba yung Subic Broadcasting Corporation? Di ba? Oh, so, pag-usapan natin, how did it come about? Paano ba nag-umpisa? Okay, sa aking pag-iisip, nag-umpisa yan 1969. No? Tignan ko yung notes natin, ano, mga I think July 29, 1969. So, how many years na kaya yun? That's 46 years. 46 years. 46 years. Okay. Matanda lang sa akin siguro ng 3 taon, ano? Parang tamang-tama. Ito makakalusot. But anyway, ito naman idea ng father ko kasi nung mga araw na yon, meron DZYZ, Nation Broadcasting. Siyempre, may kakulangan Kaya, ang una sana ng DWGO na station tatayo sana dito sa bahay namin sa Anonas. Pero ayaw na mama ko kasi nasa bahay So kaya napapunta dun sa Washington Street o kaya National Highway. Ganun yung nangyari dyan. No? At of course, I think I remember si Susano Maxilom ang franchise holder niyan O, noong unang panahon. Kaya nga DWGO. Bakit ba GO? Go Olonga po. Station on the go. O iba sinasabi, dahil kasi Gordon Okay? Well, pwede na rin yun. Pwede na. At para nga magkaroon ng stage para malaman kung ano nangyayari dito. Because at that time, 1967 kasi naging syudad na yung Olonga po So kailangan meron na center stage. Kumbaga nung unang panahon ng Kastila, di ba? Meron yung plaza, yung pueblo, di ba? Yung may plaza, nandun yung simbahan, nandun yung municipal hall. No? At kaya, wala pa naman TV noon saka radio, kaya pupunta dun sa plaza, yung stage doon. Of course, meron tayong Rizal Triangle, na dati nandun sa Tapan Park. Dati nandun tayo sa Tapan Park Nandun yung plaza noon, hanggang nilipat ng mga Amerikano papunta dito sa Olonga po nung ginawa yung reservation. So, because of this progress, kailangan meron flag carrier. Di ba? Siguro ang vision ng father ko is to have a voice of Olonga po. Okay? Para nalalaman ko ano nangyayari. Kaya maraming dumaan dyan. Ang alam ko, ang unang station manager ay yung kapatid ko, si Cecil Gordon. Okay? Na ngayon, Cecil Gordon Malen na siya. No? So, siya yung una kaya lang, nung siya yung nag-asawa, bigla na lang naipasa sa akin, o pa sa atin, hindi ko alam. Dahil siguro, mahilig ako sa rock and roll, sa banda, may relation yon So, tinuloy ko na. No? So, DWGO, hanggang inabot ng martial law, 1972. Pinasara. And then ilan years, sarado, hanggang nailakad ulit sa taas na mabuksan. At nung nabuksan, ay naging Department of Public Information. Okay? Ginamit muna ng public information. Nagmatrikula muna. Okay? Hanggang naging semi-government, na may private run na, hanggang naging totally private ulit. So, ganun na natatandaan kong nangyari. So, years of development na announce yung mga
may mga balitang barko kasi at that time, nandun ang US Navy. Ano? At nalalaman ng mga tao kung ano nangyayari. That is the purpose of media. No? Para magkaisa, lahat yung news, local news lalo na, malaman. At hanggang ngayon, kailangan ipagpatuloy natin. Okay? Pag-usapan nga, kung pwede, dahil hard times like this, kailangan meron beacon of purpose and rectitude. Okay? Para i-guide ang mga tao kung ano yung tama, ano? Mga tips kung ano-ano mga dapat gawin, direction. Ang beacon na ibig sabihin, parang lighthouse yun eh. Di ba? A guide for ships. No? DWGO, under Subic Broadcasting Corporation, ay, of course, to the years, lumaki. Nagkaroon ng FM. Ngayon, meron ng first TV station na, ano tawag doon? Terrestrial or hindi cable. Okay, na kailangan alagaan natin because this is going to be our career. This will be, siguro, sa ngayon, may iba na, the voice of the Freeport. No? Kailangan meron talagang carrier na dadalihin sa ibang bansa, maririnig, sa ibang lugar, na meron kung ano nangyayari dito. Yes. Okay? So, Janice, isa na natin na isa-isahin sila? Kung ano nalalaman nila? Sobrang excited na po ako talagang tanungin kayo. Kasi kanina, nagkukwentuhan po kami and nasabi nga po ng mga staff na lahat kayo nagsimula dito and then may mga nag-crossover, may mga nasa ibang industriya na. So, gusto ko po sanang malaman kung ano po yung mga pangyayari at kaganapan sa inyong buhay-buhay ngayon. So, simulan po natin kay Ma'am Dory. Ma'am Dory, kailan po ba kayo nag-start dito sa ating radyo? 19 kopong-kopong. Kayo po yata ang star. Actually, 2009, nag-apply ako sa DWGO. Pagkatapos kong nag-retired sa Freeport Service Corporation sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Yes. So, sa kabutihang palad, natanggap naman ako kasi matagal na ako sa radyo. 1983 akong nagkaroon ng accreditation sa KBP. So, nagpalipat-lipat na ako ng radio station and finally napunta po ako sa, sa DWGO, sa AM radio, at doon ako nagsimula. Hanggang sa kasalukuyan. Although, bitiranang tignan at bitirano na talaga ako dahil ako ang pinakamatanda halos. Hanggang sa ngayon. Dahil siguro may boses pa ako na pwede pa namang puhunan sa pagsasalita sa harapan ng mikropono. Yes, ma'am. Oo nga. Damang-dama naman po namin talaga yan, ang inyong kagalingan. Pero talagang love niyo po talaga ang broadcast. Yes. Kaya you said. Oo. Kasi talagang matagal. Nagsimula ako bilang talent. Radio talent ako sa probinsya ng second year high school pa lang ako. Oh, wow! So, siguro lang ako doon, 22 years old. Hanggang sa pumunta ako ng Manila, napunta ako ng Olongapo. Iyon talaga ang pinupuntahan ko palagi, radio station. Mukhang dadaigin tayong lahat ni Ma'am Dory. Unang-una pa lang, bigatin na talaga. Isang alamat. Alamat po talaga. Actually, dito sa Zambales, nagsimula ako sa DWVZ sa Matain. Matain. Yes. May radio station dyan noon, pag-aari ni Sir Congressman Diaz and Mr. Vic Magsaysay. Yes. Oo. Yun yung Doon ako nagsimula. Nasa White Rock yun noon eh. Opo. Nung iba pa ang may-ari. Yung original Yes, may-ari. sila Gilbert Dominguez, I think. Gilbert Dominguez. Opo, yung sa building. Oh. Nagkaroon sila ng bagyo, yung Wilming. Tapos dumapa yung, yung tower. So, di na nila, Nasira na siguro. opo, tuluyan ang iniwanan. Okay. At, So, doon ako magandang experience, Parang kanta ni Kenny Rogers, through the years. Trudy. Through the years. Consistent, diba? Oh. Ako.
Thank you, Ma'am Dory. Okay, You're sorry. welcome. How about Kagawad Edic? Paano po kayo nagsimula, sir, sa broadcasting? Wow, oo. Siguro bago ako napadpad dito sa SBC, actually yung sa media, medyo andito na yung passion ko eh. So graduate tayo ng BS Journalism sa Lyceum of the Philippines sa Manila. Panahon ng 1981 ako graduate doon eh. So medyo nasa media na tayo. Nung pagka-graduate ko, merong inopen na community paper dito sa Olongapo, Zambales, yung Olongapo Zambales Guardian nung panahon ni Dick Gordon. So yung pagka-graduate ko, doon na ako agad na pasubo doon sa community paper na yan. kayo oo. kaagad. Sa pagsusulat ng news at ng feature articles, no. Pagkatapos noon, lumipat ako sa Experimental Cinema of the Philippines sa Manila, sa Film Archives of the Philippines. So for 2 years, doon din ako nagtrabaho. Pagkatapos, at the same time, nag-aaral tayo ng Russian language. Kaya, nung time na yon after 2 years sa ECP, ay pinadala tayo sa Russia para bumisita dahil ako yung nag-top nung Russian language examination. So, bumisita tayo sa Moscow, sa St. Petersburg, at saka sa Tallinn. Hindi pa nag-aaral ka dun sa... Ano? At nag-aral din eventually, sir, kasi yung pagbisita ko na yon, doon nagkaroon ako ng offer na ituloy ko daw yung Russian language. Doon na mismo ako sa Moscow mag-aaral. Anong So, pangalan in-applyan ng ko yun. eskwelahan? Yung eskwelahan, Moscow Film Institute. Actually, Ayun. VGIK siya, mas kilala siya as VGIK, Vyshesayuzhny Gosdarstvo Institute Kinematography in Wow. Russia. Wow. VGIK. So, radio, then Radio, film, media, oo. film. and Eventually, then- nag-aral, sir, kasi ako doon ng film. 5 years yon yung kurso ng paggawa ng pelikula. So, Plus Russian, the language. So, 6 years, bale, ang tinagal ko. Una sa Kiev muna, sir, yung Okay. Yeah. preparatory schooling at pati yung Russian language. Tapos nalipat ako sa Moscow for 5 years. Bali, ilang years ka sa Moscow? Bali, sa Russia? sa Russia, 6 years lahat-lahat. Wow, tagal, Oo. So doon din kami nagkita ni Sir Dick Gordon at ni Ma'am Kate nung nagbisita sila sa Moscow nung habang nag-aaral ako. So pagkatapos ng pag-aaral ko sa Moscow, napunta na ako sa UP Film Institute. Doon ako nagturo. For the longest time, 15 years tayong nagturo ng pelikula sa UP Film Institute. Pero siguro sa future, pwede tayong gumawa na ng Movie na ba ito, dito sa Mayor? Movie na ba? produced by Subic Broadcasting Corporation. Ayun, pwede sir. Oo. Sabi ko nga Nagagawa kay yan. JL, gumawa na kami ng short film eh. Oo nga. Actually dito, with this Subic Broadcasting Corporation, may unti-unti nag-generate ng facilities. Yes, why not? Pwedeng magkaroon dito ng maraming location eh. Yes sir. Kasi meron tayong jungle, may harbor, may airport, may seaport. So pwedeng gumagawa ng mga iba-ibang klaseng storya dito. Yes sir, naalala nyo nung dumalaw at gumawa ng pelikula dito si Ticoy Aguiluz, isa sa mga kilalang director dito sa Pilipinas. So yun yung napag-usapan namin, nagkausap kami nila Sir Bong Den, no, at saka si Ticoy Aguiluz. Napag-usapan namin na gawing sentro ng filmmaking ang Olongapo Subic, no? Kasi nga yung binanggit ni Sir Bong na dito kompleto may dagat, may bundok, no? Kung gusto mo ng urban na Setup. may rural, Diba? etc. Kung gusto mo jungle setup, At meron. jungle setup, meron din. So, yun yung mga plano that time. Kumbaga sa nag-uusap kami. Hollywood, yung Universal Studios, hindi ba may mga building sila na para pang, doon walang Yes. ginagawa kundi shooting. At iba-ibang klaseng senaryo na gagawa nila. Yes. Okay, dito sa Olongapo, magagawa yon. At nakikita ko nagsisignal ng para sa So, commercial. Kagawad, Okay. Edic, So, saan po kayo nag-crossover ngayon? So, nung 2010, pumasok na nga ako sa politika Sa dahil politics na. yung aking kapatid na si Edwin Piano ay natapos na yung term at ako yung inoferan ng mga Gordons na pumalit sa aking kapatid na si Edwin. So, ayun nga, tinanggap ko naman at nanalo naman tayo kaya naging chair tayo ng Arts and Culture, sir. Remember yung Wagi, marami kami mga project noon nung panahon ni Mayor Bong, nung last year Idik-idik, ni Mayor magbe-break Bong. lang tayo. Yes. No? Para sa commercial. Okay? Huwag kayo alis at babalik kami. We'll be You'll right back. here.
Welcome back to Bongga po. So, Sir Edic, paano po kayo napunta sa Subic Broadcasting Corporation? Ayun, actually yung first term ko, 2010 to 2013, mga bandang 2012, parati akong iniimbitahan ni Rolly Paa, Sir Bong, yung inyong isa sa mga anchor sa DWGO. So, every Tuesday yon or Friday, parati niya akong giniguess kung ano daw mga nangyayari para malaman niya sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. So, naging medyo permanent ako doon, no, na nag-guest at pinapaalam ko sa taong bayan kung ano mga nangyayari sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. Yun nga, hanggang umabot na itong 2014 na nagsimula na ang Sangguniang Monitor sa Subic Bay Broadcasting Corporation. At from then on, nagtuloy-tuloy na kasama ko si Kagawad Tet Marsan, Friendship Tet, no, sa Sangguniang Monitor. So, doon nagsimula at bali, patakbo na kami ng pangalawang taon na, no, ang Sangguniang Monitor. So, Pero dito naman sa SBC TV, no? yes, sir. O teleradyo, parang pioneering tayo eh. Yes, sir. If we continue, kasi it grows with the community. Ganun dapat yun. Kasi tayo ang carrier, lahat yung news, di ba? At mga kung anong klaseng storya may po-project natin. Yun, tama yun, sir. Kasi nga ang importante, dahil hindi lahat, napakaliit ng ating Sangguniang Panglungsod ng Olongapo, hindi lahat nakakapunta at hindi lahat nalalaman kung ano yung mga nangyayari. So, yung mahalaga sa amin dalawa ni Friendship Tet Marsan ay naibabahagi namin sa ating mga televiewers, sa ating mga kababayan, kung ano yung mga nagaganap sa loob ng Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. Kaya, para sa amin, isang magandang oportunidad na maimpormahan, no? Ma-disseminate yung informasyon na nanggagaling sa Sangguniang So, on your Panglungsod. part is on the Sangguniang side, di ba? Yes. Though yung amin namang programa ay hindi lang naman nakafocus din sa Sangguniang. So, yung mga balita sa loob at labas ng City Hall, ayan. Ay, lahat yung Maganda makocover. yan. Yes. So, kasi we want lahat yung community, parang ito yung stage, no, to get together. Yes. Yun ang gusto natin eh. Yes. Para alam natin kung ano nangyayari sa ibang barangay, from Yucabalan to Barangay Barreto, at expanding through Metro Olongapo, di ba? Yes. Yes, tama, Metro sir. Olongapo, Subic Bay Freeport, papunta Zambales as far as we can reach. Yes. Ganun Kaya dapat sir, yun. lately nag-guest kami ng mga officials from different barangays, no? Ang pinakahuli naming guest ay si Cap Gilbert Dorago ng Barangay New Ilalim. So iisa-isahin natin yung mga barangay para yung ating mga kababayan malalaman din talaga kung ano yung nangyayari dito sa atin sa lungsod ng Olongapo. Thank you so much for that, Kagawad Edic. Thank you. Next is Ma'am Net. Paano po kayo nag-start sa broadcasting? I started in broadcasting noong 2009 para ni Ate Dory. Actually, sa radio ako nag-start. And during that time, hindi ko akalain na makakapag-radyo ako. Kasi, ang program ko is 3 hours, 9 to 12 in the morning. But that's always the first time. Yes, sir. Pero, very challenging kasi lahat ng mga segment on everyday, kailangan mo i-research. Tapos, actually, dami kong segment noon. Parang 8 ata yung segment ko. Wow. And then, later on, naging na siya, teleradyo. So, mas challenging kasi kailangan mo mag-ayos, kailangan mo yung damit mo everyday. Talagang Iba ang TV. presentable. Kailangan sa TV, nakikita ka na, kailangan mag-aayos ka. Ito po ba yung buhay na buhay Yan yung- na buhay? Buhay na buhay. Tatlong buhay. Buhay. Buhay talaga. So, every morning yon papasok ako and then, ang dami kong mga papel kasi meron ako yung usapang pangkalusugan, balitang gapo, balitang nasyonal, traffic update. Talagang Lahat na. araw-araw, kailangan kong mangalap ng mga balita. And then, yung mga nasa opisina, nagugulat sila sa akin kasi maya-maya, pag break time, tatawagan ko sila, sir, saglit lang ha, tatawagan kita, interview kita tungkol sa ganito. Nagugulat sila sa akin. So, yun naman ay nakatulong sa akin nung nag-resign na ako sa pagkakaroon ng show. So, nung napunta ako sa SM, PR, by the way, rin naman ako, I graduated AB Mass Communication. So, I have a background din sa broadcasting. And then, after that, napunta na ako sa SM. And same pa rin naman yung line of work ko. So, more on PR nga lang. PR Sigurado and nakatulong yung communications. experience ko sa Subic Yes, Broadcasting. opo. Actually, yung sa SBC, marami natulungan eh. Meron iba naging stewardess, yung iba nakapunta sa Amerika because of the
experience, Yeah. parang on-the-job training, maraming nagiging parang launching pad ito. Yes, Yes. and masaya To sa other, broadcasting, lalo na sa TV, and marami kang matutulungan ding mga kababayan natin. Kasi yung parang kay Kagawad Edic na yung mga barangay tinatawagan, mag-update kung ano yung mga activities, and then updated yung mga nanonood, tsaka yung nakikinig, kasi talagang everyday, nakakakuha sila ng mga info about the city, mga programs na ginagawa ng ating gobyerno. And not only sa government, kasi national, nagbibigay din tayo ng news. And then yung sa weather, araw-araw yan, meron tayong ganyan. Wow, So, nakakatuwa very naman. useful yung Kung hindi pagpasok mo sa alam, broadcasting. Claudette, Jenny, si Claudette de los Reyes, ano rin dito sa radio, at saka si Megan Young. Okay? Nag-OJT siya. Nag-OJT siya. Okay? Under Civic Broadcasting Corporation. Kaya siguro siya nanalo, no? Pwede yun, Miss Ai. Nako. Not but not the least, di ba? Siyempre, ang ating Miss Ai. So, Miss Ai, can you tell us kung paano ka po nag-start sa broadcasting? It runs in the blood. Blood talaga. Oo, kasi ang matatandaan ko, ang mother ko pa ang nasa Subic Broadcasting Wow. during the late 70s. Mhm. Tapos hanggang sa nag-resign na siya, nag-retire na siya as broadcaster. Ngayon, hindi sinasadya, napunta naman ako dito. Wow. Kasi I was invited by Mayor Bong nung natapos na yung stint namin sa local government of Olongapo. So, he invited me para maging marketing officer dito. So, syempre, pagka magmamarket ka, kailangan meron ka magandang programa. Yes. So, I started as DJI, kaya ang tawag sa akin DJI, dun sa AA Connect. Yan. Tapos, ginandahan namin ang programming dito sa TV. So, nagsimula rin ako ng isang TV show na Consumer at Negosyo. So, that's the consumer at yes. negosyo. Kaya kung tatanungin mo yung aking beginnings dito sa media, sa broadcasting, naman ako to sa nanay ko kasi iba ang aking course ng college. Yan. So, ano naman po ang nararamdaman ng inyong ina na napunta kayo sa broadcasting at Tuwang-tuwa siya. sinundan nyo ang Tuwang-tuwa kanyang siya. yapak, Actually, diba? nasa heaven na siya. Sa akin, Eileen, I'm very proud of you kasi tinuloy mo ang aking bukasyon, di ba? Actually, That's mother good, mo maraming that's good. kasabay. Si Pipito Robles, Yes. Si, pangalan nito? may Jada Lima, si Dan Heraldo, siguro na. Si Serapin Castañeda. Si General Serapin Castañeda. Buhay pa ba siya? Hindi ko alam. Matagal na siyang yumao. Ganun ba? Yes, O matagal. siya yung balitang barko eh. Opo. Very popular. Yes. Alam Actually, niya kung ano mga barkong dumating. sir, actually, ang nanay niya, kakontemporary ko. Kaya lang nasa kabila akong istasyon that time. Okay. Busy Actually, yung Mga ako. stars. Kompetensya. Oo, kayo ang mga Hindi yun, stars ng radio. Rivalry. instant broadcaster. Kasi hindi namin alam may talent pala siyang saka yung dating niya sa radyo. No? Ay, talagang masang-masa kaya marami nakikinig sa kanya. Kuminsan, self-discovery, may no? Na hindi mo alam na may potential pala. Malalaman mo lang. Malalaman mo lang kung nandun na. nandun na eh. At saka lumaki ako, Miss Janice, na talagang radyo ang environment ko. So, yun, parang naging inspirasyon. Siyempre, di ba, ang karaniwang mga anak na babae naman, parang ang ina-idolize nanay, di ba? Ang mga mother. So, it so happened lang talaga na si Mayor Bong, ang presidente ng SBC, and I was invited, kaya nandito ako ngayon. Okay. Meron po akong question sa inyong lahat, including with you, for you, Mayor. So, Okay. ano po ang sa tingin yung basehan kung paano maging epektibong personalidad sa broadcasting? Anong basihan para maging... Epektibong personalidad sa broadcasting. Siguro dapat maging creative ka. Kasi this is media eh. Kailangan makakagawa, may talent, no? There should be passion. Yun ang importante. Talagang dapat gusto mo. No? Para maging successful. Okay?
Ako ang sa akin, sir, tingin ko passion ang una. Passion Talaga. You should love what you're doing. Kasi kapag kamahal mo ang ginagawa mo, you don't mind yung mga extrang oras, yung overtime, di ba? Kasi kailangan tapusin mo ang isang magandang show para lang makapag-deliver ka sa mga nakikinig sa'yo o kaya sa mga nanonood sa'yo. And we would like to adhere to SBC's aspiration na maging teaching station. Yes. Yun Oh, yung gusto natin gawin. Yes, di ba? Yun yung sinasabi ni President Bong Gordon, maging teaching station ng SBC. How about si Ma'am Ned? Well, actually, hard work din and yung passion for work. Kasi, yun nga, pag nagpo-program ka kasi, di ba, pa nagsasalita ka tapos hindi man lang na-feel yung sinasabi mo, useless, di ba? So, I think yun yung best kailangan natin ipakita or ipadama sa mga nakikinig what you sa say. atin. Yes. Thank you. And may laman. Dapat may laman din yung mga sinasabi. Especially pag may program sa radio kasi yung mga tao nakikinig sila, di ba? Binivisualize lang yung sinasabi mo. So, dapat yung mga sinasabi mo is yung makakapulot talaga sila ng aral or information na mai-apply nila sa everyday life nila. So, yun. How about you, Sir Ed? Sa akin, bukod dun sa sinasabi ni Sir Bong, ni Eileen, at saka ni Net, na kailangan talaga may passion. Dapat gustong-gusto mo yung ginagawa mo as broadcaster. Yun sa akin, dapat updated ka rin. Dapat nagre-research ka. Dapat alam mo yung current events para hindi ka nawawala. Kahit minsan walang script yan, kung talagang updated ka at alam mo yung mga nangyayari sa iyong paligid, ay pwede kang mag-go on, mag-continue, tuloy-tuloy. Oo, yung iyong programa. At ang ating star of the night. Siguro sa akin kasi yung sipag. Tapos kasi sa radyo, hindi ka pwedeng magkasakit. Hindi dahilan yung may lindol, may bagyo, o ano pa mang Kung nga kailangan natin yung... Yun ang ipabalita mo. Yes. The more na may kalamidad, kailangan present ka. Otherwise, wala kang masasabi sa mga tao. Kaya kailangan yung sipag, tapos kailangan yung dedikasyon mo talaga sa trabaho ng 24 oras. Nako, what a wonderful message from all of you. I would like to add ang isang magandang ang isang magandang responsibilidad din ng being a media person, hindi lang yung nag-e-entertain ka, hindi lang yung nag-i-inform ka, kundi nag-i-inspire ka rin. You'll never know, baka mamaya doon sa mga sinasabi mo makabuluhan sa likod ng mikropono, you're touching lives, di ba? Yes. Pwedeng magbago o kaya pwedeng magkaroon sila ng magandang decision sa buhay nila. Inspiration. So, yung ay tinuturo sa KBP, sa Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas, kailangan maingat ka sa pagsasalita mo. Kasi once na sinabi mo yan sa mikropono, na-amplify yan, thousands and thousands ang makakarinig sa'yo. At kung ano yung magiging perception nila doon sa sinabi mo, makakapagpabago yan ng pananaw nila, makakapagpabago yan ng tingin nila sa buhay, at kahit sa maging sa lipunan, sa kabuuan. So, malaki din yung responsibilidad na nasa balikat natin. You know, guys, I could attest na you've been an inspiration to a lot of people. But how did broadcasting change your lives? Could you give us one instant or a scenario of how this, broadcasting indeed changed your lives? Okay, bago siguro sagutin yun, meron tayong commercial. We'll be right back. Are you looking to buy for trucks, trailer, tractor head, wing van, dump truck, low bed trailer, boom crane, cargo trucks, and others? You can find all of those from MMH International Glints Automobiles and Parts. For details, you can contact us at our landline number 047-252-3150 at MMH International Glints. We aim to provide quality service and deliver good condition units to our customers.
7-Eleven, ang convenience store natin. Laging kasama, hindi pagsasawaan ng Slurpee, hotdog sandwiches, dekalidad na almusal, tanghalian, hapunan, merienda at iba pang pangangailangan. Sa araw at gabi, para sa akin at sayo, 7-Eleven, ang convenience store natin. Ang 7-Eleven branches ay matatagpuan sa 7-Eleven Rotonda Branch sa 1739 Rizal Avenue, West Bahak-Bahak. 7-Eleven Victory Branch sa 18th Street, corner Anona Street, West Bahak-Bahak. 7-Eleven St. Joseph Branch sa number 32 18th Street, East Bahak-Bahak. 7-Eleven Public Market Branch sa East 21st Street, East Bahak-Bahak. Sa Santa Cruz Zambales Branch sa Marty Property, National Road, corner Misola Street, Poblacion, Santa Cruz. At sa Masinloc Zambales Branch sa Mercedes Corner, Kapitan Tinong, Poblacion, Masinloc, Zambales. Sa biglaang pangangailangan o pasalubong na bibilhin, 7-Eleven, ang convenience store natin. Sa 7-Eleven, bibili ako. Okay, welcome back dito sa Bongga po. At nandito tayo, ang history ng Subic Broadcasting Corporation. At ituloy natin, nandito tayo sa portion ni Councilor Idic, no? Yes, Sa tanong ni Janice. Oo. Yung kanina, yung if I remember right, Janice, kung ano yung impact o yung most memorable na nangyari sa amin bilang broadcaster. Yes, sir. Yung sa akin kasi, hindi ako sanay sa harap ng camera. Ang training ko kasi nga, dahil filmmaking yung kurso na tinapos ko sa Moscow, so mas sanay ako sa likod ng camera. Behind the scenes. Oo, so nung mapasabak na ako dito sa Subic Broadcasting Corporation, na talagang sinabay pa, radio at saka television, yun talaga medyo malakas yung impact sa amin kasi spontaneous dapat, no? At dapat talagang mabilis yung utak mo para makasabay ka. Kasi kung hindi, kung radio lang sana no, napapakinggan ka lang, hindi ka naman napapanood, mas relax ka sa ganun. Pero this time, kasama yung camera, nasa harap ka ng camera. So medyo kailangan talaga ng paghahanda. Hindi basta-basta uupo ka at sasabak ka sa mga ganong klase ng sitwasyon, kundi kailangan talagang pinaghahandaan ito. Ayun. That's a good point, Kagawan. How about Ma'am? Si Ma'am sa radio. Hindi ako pinagalitan ni Sir, pero naramdaman ko na, kasi binigyan niya ako ng chance na mag-TV. So nagtiteleradyo ako for Sabi ko sa kanya mag-teleradyo ka. Pero sabi ko kay Sir kasi, Sir, hindi ako maganda. Hindi ako maganda sa telebisyon. Kaya sa likod na lang ako ng mikropono. Pumayag naman si Sir. Kaya sa radyo na lang ako. Naku, pwedeng-pwede ka, Ma'am, sa TV. Ito na yun. Ito na Ito na yun. Naku, thank you for that. Thank you, Miss How about Jeanette. si Ma'am Nat? Ako, meron akong dalawang memorable experience. Kasi aside from radio, TV, nag-field din kasi ako noon. I remember yung death anniversary ni Ma'am Amelia sa sementeryo. Kasi nagla-live kami noon yung phone patch. Aha. Tapos, andito ako ngayon sa sementeryo, ganyan-ganyan. Magkasama tayo. Umakyat kami dun sa mga puntod, yung sa taas. Tapos habang umaakyat at bumababa, nagre-report akong gano'n. Yung anchor sa studio na, okay na, sige, take your time. Sabi ko, sir, saglit lang kasi bumababa ako dito sa may puntod. Ang hirap ng gano'n, di ba? Tapos Nadulas siya na, yung paa niya, nakakapit siya doon sa bakod ng isang, cross. Di sir, yung may mga bakod-bakod na nitso. Okay. Oo. Tapos nagre-report ako habang bumababa ako nung hagdan kasi nasa second floor ako. So, yun nakakatawa na pero very rewarding after mong ginawa yon. And then yung isa na ma-experience din yung paglusong sa baha. Hindi ako lumulusong ng baha eh. Minsan nagkaroon ng baha dito sa Olongapo natin yung mataas na baha. Talagang napalusong ako dyan sa may bandang Victory dahil mag-radio eh. Like kasi ganun sir, di ba? Pag may ganyan talaga. Kailangan. Kahit bumabagyo, pumunta ka sa Rain or shine
yan. Dapat laging handa. So, sa Ito ka pala talaga. Galing from City Hall, pupunta ka ng DWGO sa Kalaklan, nadaanan mo yung Victory, ang baha doon talaga. Lumusong talaga ako doon sa baha na yun. Para lang magpunta sa radio station. So, yun yung dalawang memorable na experience ko. Well, two things ang nagawa ng Subic Broadcasting Corporation para sa Olongapo, no, na importante. Siguro, yun yung eruption ng Mount Pinatubo. Saka yung withdrawal ng US forces. Isang natural, saka isang man-made. Bakit? Kasi nung pumutok ang Mount Pinatubo, naging guiding station ng DWGO. At that time, si Mayor Dick Gordon went on the microphone at nag-guide niya yung mga tao na pumunta sa bubungan at alisin yung mga ashes. Malaking factor yun that saved a lot of lives. Yes. Okay? Those were trying At times. parang may miracle din kung hindi nyo alam. Bakit? Kasi namatay na lahat ang kuryente. Ano? Yung PLDT o yung PhilTel noon ay nag-stop na. So, ang only form of communication was the radio station. Bago siguro nasabi na ang lahat ang mga directions, and then doon lang nag-stop yung transmitter. Okay? Parang miracle yun Ano yun nangyari? Natuloy-tuloy na nakapag-broadcast pa. Samantalang lahat bumagsak na. At ang ikalawa, yung withdrawal ng US forces. I think yun yung culminating fact na unite ang mga tao to rally na as much as possible na wag mapaalis ang US Navy, di ba? O yung US military forces. Kasi yun yung livelihood ng Olongapo Yes. Okay? Na pinilit natin to the best of our ability. At saka yung rally din na gawing Freeport ito. It was DWGO was the uniting factor here. So, ayun. And of course, we still keep on making history, tuloy-tuloy yan. At marami ang future nito, yung mga kabataan, hindi ba Irene, gusto natin sila encourage na mag-participate, gumawa ng mga videos, di ba? Kasama sila sa programming natin. Siguro sa future, ang gusto natin mangyari, yung mga homemade na videos, Mga films, mga short drama, films. mga ganon. We can start from there. Kahit na istasyon natin, comparatively, hindi kasing galing ng ABS-CBN ngayon or yung mga nasa Manila. Siyempre, Manila yun pero everything starts from small. Ano malay natin, in the future, SBC will be worldwide together with social media. Yes. Okay? Yun ang ating objective. Okay? And kinikerry natin, parang standard bearer tayo ng ng sinasabi natin sa buong mundo kung ano nangyayari dito. Siguro sa future, pinapakinggan na rin tayo sa Maynila. Di ba? Kasi hindi yung Manila, narinig natin kung ano nangyayari doon, kung ano-ano. Ito dapat din marinig kung ano yung mga talent din natin dito, yung galing ng Olongapo. Okay? So we fight for excellence. Yes. Di ba? Does that sound familiar? Yes, sir. Dapat Sounds familiar. Yun lang yung mahalaga kasi, sir, yung pagiging interactive din, no? Hindi lang basta ka nagbo-broadcast, kundi nalalaman mo din kasi nagte-text yung mga taong nakikinig Correct, sa mga reaction nila doon sa mga balita. So nagpa-participate yung ating mga mamamayan sa ating bino-broadcast. Yun siguro yung mahalagang factor din, no, na kailangan talagang i-develop din natin talaga itong ating stasyon. Well, when people talk, Olongapo speaks. Yes. Okay? So, ganun yun Yes. Okay, madagdag ko lang. Kasi hindi mo ako tinatanong ako, sir, dapat ang susunod kasi nakaupo ka na. Ibang klase kasi upo mo Yan talaga yan, sir. Hindi, kailangan may share ko to. Yung most impactive experience ko. Impactive. Para impacto Pero positive naman to. Ito, Miss Janice, ito yung sagot ko dun sa tanong mo. Ano ba yung yung pinaka-memorable experience ko? Di ba bago-bago lang akong DJ? Ay, oo nga, nalampasan. Yan. O, di ba? Hindi tayo makapag-move on.
Ganito yun. Kasi merong segment doon na nagtitext, marami talaga ang hundreds ang nagtitext sa'yo. So, may mga humihingi ng payo. Ako para maiba yung pagbibigay ko ng payo, yung short at direct to the point lang. Pero talagang tapos medyo women friendly, medyo bias sa kababaihan, syempre sa aking advocacy, 'di ba, women's rights. Merong this broken heart gapo. Oo, talagang siya, sir, talagang humingi siya ng payo. So nagbigay ako ng payo na broken heart siya, ang lagi niyang nire-request ng mga kanta puro Imelda Papin, puro mga pangsawi. So ngayon nagbigay tayo ng piece of advice. Alam niyo ba na after a month, sinunod niya yung payo ko. Nagkaasawa na siya. Hindi na siya broken heart. So it only means na nakaka-affect ka ng buhay ng ibang tao na nakakatulong, di ba? But totoo yun eh. Kasi ang radio o TV, companion mo yan eh. Yeah. Lalo na doon sa mga lonely, di ba? Walang kasama eh. You turn on the radio or the television, at lalo na kung Subic Broadcasting Corporation, baka tumama ka pa doon kay Bigwas, di masaya ka. Kaya nga sir, importante yung credibility na kailangan talaga ipakita natin sa ating mga manonood at mga tagapakinig na credible tayo doon sa ating mga sinasabi. Hindi yung kung ano yung sinasabi mo, sasabihin ng mga tao, hindi to, totoo yan. Ganyan. So, importante yung nag-build up tayo ng credibility dito sa... Well, yun ang importante, di ba? Kasi kung hindi natin sinasabi yung totoo, di walang maniniwala, walang manonood, walang makikinig. Pero gusto lang natin ipagbayabang Mayor Bong, ha? Alin? Na ang SBC, ang DWOK-FM, nitong nakaraang 23rd KBP Dove Awards, ay finalist ang DWOK bilang Best FM Station Provincial. Well, provincial station, at least we're there na nandun na sa taas. Lumalaban na. Sa mahigit 500 na nag-submit, talaga na tayo lang nasa top 5. Isa tayo dun sa top 5. At magandang achievement na yun. Yes. For starters. Yes. At kailangan natin pagmalaki yan. It's a really magandang gapo. Siguro si Janice naman na natin, di ba, naging Miss, Olonga po, di ba? Yes. At ano naman yung mga experiences mo? Hindi naman yung kailangan nagpa-participate sa broadcasting kung hindi nakikinig din sa radio or TV, nakakatulong rin yun eh. Yes. With me kasi, yung line ko naman kasi pageant, diba? I started as Miss Olongapo. I won Miss Olongapo when I was 15 years old. 15, huh? Yeah, 15 years. Wow. So I represented Gordon Heights. And then now, I'm the current Mrs. Philippines Globe. I represented the Philippines in China last December, wherein I won as one of the finalists. Wow, congratulations. So, with all of this, kasi, like what you said, with passion, diba, hard work, ganyan din yung foundation ko. Because I really think that with the power, with beauty and all, with your talents, is really a responsibility behind it. So like what Kagawad there, Edic said, kailangan may credibility eh. And I think all of us, I think that's our common denominator. We've been through this. We've seen how we can help people. And ganun, pero it's an inspiration for me also. And I really felt the responsibility to pay it forward. That's how I see it in joining pageant. It's not just the glitz and the glamour that comes with the beauty pageant, but it's more of like inspiring women like me. I'm a mom na. I have children, pero it never stopped me from, reaching my dream. And yun yung gusto kong i-share sa mga. Pero Miss Janice, bagay na bagay sa iyong mag-host. Bagay talaga. Mo na yan. Very well said, Miss Janice. Thank Bagay you. na bagay sa iyo. Hindi ako papasa sa inyong lahat ng mga Si Sir Bong, Teka, awatin ko lang kayo. Dahil magkakaroon tayo ng commercial. Ano namin wala. We'll be right back. Diba talagang nakakatuwa naman na
The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770.